Sir, dito sa approval and trust ratings, hindi naman to yung unang beses na may ugnayan tayo, pero para lang ma-refresh yung memory nitong mga nakatutok sa atin ngayon sa radyo at sa TV, ano pong simple definition para mas maintindihan ng mga kapatid natin itong trust and approval ratings at anong pagkakaiba po niyan? Yung approval, ang tanong dyan ay kung sila'y aprobado sa pagganap ng tungkulin ng partikular na mataas na opisyal. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ihambing yung approval rating ng presidente kasi ang tanong doon ay kung kayo nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin niya bilang presidente o bilang vice-presidente. So, it's the performance of the duty. Yung pagtitiwala, ang katanungan doon, kung sila'y nagtitiwala o hindi nagtitiwala o hindi masabi kung nagtitiwala o hindi nagtitiwala. So, ito maaaring iambing yung trust rating ng mga matataas na opisyal. Yung sa approval, hindi. Kasi magkakaiba ang kanila tungkulin, ibang tungkulin ng Presidente ng Senado at ang tagapagsalita ng mababang kapulungan. Ayan, mas naiintindihan na natin ngayon ang kahulugan nitong approval at trust ratings. Sir, dito nga po sa latest survey ng Pulse Asia, bumaba ang approval maging ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Saang mga areas po ito and medyo drastic po ba yung pagbaba ng ratings ng dalawang mataas na opisyalis ng bansa? Sa pangabuhan, DJ Chacha, yung bumaba ang rating ay si Vice Presidente Sara Duterte, ang Presidente ng Senado, si Chis Escudero, at Mm-mm. ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan, si House Speaker. Speaker Romualdez. So, yun, bumaba sila. 10 points ang binababa ni Sara Duterte, 7 kay Chis, at minus 7 points kay Martin Romualdez. Yung kay Pangulong Marcos, hindi naman bumaba sa pangkalatan sa buong bansa kasi 2 puntos lang within the margin of error. Pero malaking binaba ay dun sa Mindanao kung saan halos isa na lang sa 10 ang nagsasabing sila yung nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo ng Mm-mm. kanyang sa pagganap ng kanyang tungkulin. No? So, parang hindi na malinaw na hindi nasisiyahan yung karamihan sa Mindanao Sa sa Pangulo. pagganap ng tungkulin Mm-mm. ng Pangulo Mm-mm. kasi 55% ang disapproving of his performance as president Oo, among oo. the people of Oo. Mindanao. Kung sa Mindanao bumaba ang ratings ng Pangulong Marcos, saang area naman po siya tumaas? Walang area tumaas kaya Wala. halos na natili lang. Mm. Tumaas ng kaunti lang yung balance of Luzon pero within the margin of error yun eh. Mm, DJ mm. Chacha. So hindi natin pwede sabihin na malaki ang itinaas. So dito po Apat na sa puntos lang. Oo. Sir Ronald, dito sa Maynila, sa NCR, ang ratings niya, kumbaga, remain pa rin kung paano yung before. Walang pagalaw. Walang paggalaw, Mm. majority, yung kanyang approval. Silang dalawa ni Senate President Chis Escudero ang majority approval sa Mindanao. Ah, ang Majority pinangmalaki, approval, I'm sorry, majority approval pareho sila ni Senator Cheese na bumaba sa ah, Mindanao? si Senator Chis hindi gaano ay bumaba siya sa Mindanao, no? Yung approval niya bumaba ng 15 points Mm. sa Mindanao. So mas malaki kaysa sa pagbaba ng approval ni um, Bongbong Marcos. Ganun Mm. din yung sa kanyang pagtitiwala bumaba rin sa Mindanao. Siguro, So mukhang may withdrawal ng support yung mga taga Mindanao sa Pangulo at sa Pangulo ng Senado at Mm. sa tagapagsalita ng kapulungan ng mga Oo. kinatawan. So, dyan sa Mindanao, bumaba si Pangulong Marcos, si Senate President Chis Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero dyan naman tumaas si Vice President Sara Duterte. Hindi rin, Hindi DJ rin. Chacha. Oo. Bumaba rin. Actually, ang kakaiba dito sa survey nito, kasi dati-dati, pag tinanong mo yung mga taga Mindanao, halos lahat sila, 90%, over 90% ang nagsasabing approving or For trusting of the Sara. Vice President. Mhm. Bumaba ng 13 puntos yung kanyang approval sa mga taga Mindanao at yung kanyang pagtitiwala bumaba rin ng 9 puntos sa mga taga Mindanao. So ibig sabihin may bahagi naman dati nagsusuporta sa kanya sa Mindanao na lumipat na doon sa sinasabi nating undecided.
hindi masabi kung sila yung nagtitiwala o aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Mhm. Nakakaiba, no? Oo. Kasi Kasi kung ano yan eh, babalikan natin, nandiyan ang supporter si VP Sara sa area na yan. oo. Oo, tsaka kung babalikan natin yung kanyang ama, yung nakaraang Pangulo, hindi bumitaw yung mga taga Mindanao pag tinatanong mo sa kanya ng pagtitiwala at pag-aaproba sa kanyang pagganap ng Oo. tungkulin. So, paano i-explain yung mga balita na majority ng approval rating na 80% ni VP Sara ay nasa Mindanao? It doesn't mean na tumaas siya. Hindi. Actually, ang approval rating ni Bibi Sara, ang pinamalaking pagbabago no, sa mga matataas na opisyal. Mm-mm. 10 puntos ang binaba. Mm-mm. Hindi na majority ang approval niya. Mm-mm. Noong nakaraang namin survey, 60%. Ngayon ay kalahati na lang. Mm-mm. Mm-mm. Ang kanyang pagtitiwala bumaba ng mas malaking level. No? 12 points ang binababa from 61 to 49. So, hindi na rin majority. Mm-mm. At umakyat yung kanyang distrust at disapproval, no? Ng Mm-mm. 10, higit sa 10 puntos.